award-winning actress, recording artist, film producer, national artist, and the one and only superstar ng Philippine cinema, Nora Aunor, pumanaw na nitong Miyerkules ng gabi, April 16, 2025 sa The Medical City, Pasig City. Siya ay 71 taong gulang. Ang kanyang pagpanaw ay naghatid ng matinding kalungkutan sa mga mahal niya sa buhay, taga-suporta, at lahat ng nakasubaybay sa maningning at makulay niyang showbiz career. Ang anak ni Nora na si Ian De Leon ang nagkumpirma nito sa kanyang social media accounts. Pahayag ni Ian, "With deep sorrow and heavy hearts, we share the passing of our beloved mother, Nora C. Villamayor or Nora Aunor, who left us today, April 16, 2025, at the age of 71. She was the heart of our family, a source of unconditional love, strength, and warmth. Her kindness, wisdom, and beautiful spirit touched everyone who knew her. She will be missed beyond words and remembered forever." Si Nora o Nora Cabaltera Villamayor, sa tunay na buhay, ang tinaguriang superstar ng Philippine entertainment industry. Isinilang siya sa Iriga, Camarines Sur noong Mayo 21, 1953 mula sa pagtitinda ng tubig sa harap ng Bicol Train Station. Noong bata pa siya, naging sikat na mga awit si Nora pagkatapos sumali at tinanghal na Grand Champion sa tawag ng tanghalan noong Mayo 29, 1967. Binago ni Nora ang kalakaran sa showbiz na noong panahong yon ay puro mistisa ang iniidolo ng publiko. Si Nora ang kauna-unahang kayumanggi na tinangkilik ng mga tao at dinumog sa lahat ng malugar sa kanyang pinupuntahan. Bukod sa kanyang golden voice, nakilala rin si Nora sa husay ng kanyang pagganap sa mga karakter na binigyang buhay niya sa telebisyon at pelikula. Hindi na mabilang ang mga parangal, kabilang ang Lifetime Achievement Awards na tinanggap niya. Hindi lamang sa Pilipinas kinikilala ang galing ni Nora dahil nagwagi rin siya ng acting awards mula sa iba't ibang international film festival. Si Nora ang hinirang na Best Actress ng 19th Cairo International Film Festival noong 1995 dahil sa kanyang portrayer sa The Floor Contemplation Story. Pinarangalan naman ng CNN APSA Viewers' Choice Award bilang Best Asia Pacific Film of All Time noong 2008. Ang pelikulang pinagbidahan niya noong 1982, Ang Himala. Sa isang panayam ng Cabinet Files kay Nora, ikinuwento niya na naranasan niyang isakay sa crane dahil hindi na makontrol ang pagkakagulo ng kanyang mga tagahanga na gusto siyang lapitan, halikan at yakapin. Noong Pebrero 20, 2023, marami ang nabahala para sa kanyang kalusugan dahil sa kanyang revelasyon tungkol sa 3 minutong pagkamatay niya. "Namatay na ako ng 3 minuto nitong nakaraan lang," pagtatapat ni Nora sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda. Inilahad ni Nora na pabalik-balik siya noon sa ospital at may insidenteng nagpadala na siya sa ospital dahil bumababa ang kanyang blood pressure. Napakalaki at hindi matatawaran ang mga kontribusyon ni Nora sa Philippine entertainment industry, kaya tunay na malaking kawalan siya at kailanman hindi na magkakaroon pa ng isang Nora Aunor dahil nag-iisa lamang siya. May iwasan ng mga pangyayari sa buhay. May mga plano ang Diyos. May mga magaganda pa siyang plano na hindi natin alam, na kailangan natin maniwala at manampalataya sa And sa aming pamilya, on behalf of my siblings, my family, my children, and my wife, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nandito na, sa may planong pumunta dito at hindi makapunta, basta alam po namin nandyan po kayo, sumusuporta, nagmamahal sa aming ina. May gusto lang po akong basahin sa inyo. Yung
Pwede akong yes, eto galing po sa aming puso. I-generalize ko na lang po for social media purposes and para po sa ating lahat. It is with deep sorrow that we confirm the passing of our beloved mother, Nora Honor, national artist and the greatest actress in the history of Philippine cinema. She passed away peacefully last night, April 16, and surrounded by those who love her the most. From a very young age, our mom captivated hearts with her talent, grace, and unmatched voice. Over the decades, she built a career that shaped the very soul of our culture. Through song, through screen, and through song, through screen, and through every role she brought life with brilliance. Her contributions to the arts are immeasurable, and her legacy will live on in every performance, every melody, and every person she inspired. We are profoundly grateful to everyone who has reached out with love, prayers, and condolences. Your messages are a powerful testament to how deeply she was cherished. Not just by us, but an entire nation. Thank you for honoring her life, her work, and the lasting mark she leaves behind. With love and heartfelt thanks from us, her children, her family, her friends. And gusto ko lang po i-share, Kuya Lar, sa lahat ng nanonood, yung mga naiwan niyang alaala sa amin, mga aral, and hindi mamamatay yun. Habang buhay namin, dadalhin yun, yung mga aral na binigay niyo sa amin, nakakarating sa mga anak namin, sa mga apo namin. Ang mga aral na yun ay walang iba kundi maniwala sa Panginoon. Kumapit lang sa Kanya. Kahit anumang pagsubok dumating sa buhay, kailangan lang natin maging matatag para sa mga mahal natin sa buhay. Sa pamilya namin. Ang mami namin, grabe magmahal yan eh. Alam natin yan. Grabe siya magbigay. Unahin niya mga ibang tao bago ang sarili niya. Hinayaan niyang maging inspirasyon sa karamihan. Yung ginagawa niyang pagkakanta, paggagawa ng pelikula, ginusto niya yung gawin dahil gusto niya iparating sa mga tao na ang tao rin ang nagbibigay ng lakas sa kanya. Na ang tao rin ang nagbibigay ng pagmamahal sa kanya. Kaya siya naging superstar. Kaya siya naging national artist. Dahil yun sa pagmamahal. Dahil yun sa binigay na biyaya ng Panginoon, paniniwala kay Jesucristo. Marami kaming pinagdaanan, ngunit naging matatag kami dahil nakita namin naging matatag siya. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa amin. Kaya sa mga nagmamahal sa kanya, sumusuporto sa kanya, nagmamalasakit at nakakaintindi sa amin, maraming salamat po mula sa puso ko at sa mga kapatid ko, ang pamilya ko, asawa ko, mga anak ko, mga kaibigan naming totoo. Nakita namin yung buhay niya
Nakita nating lahat kung paano siya namuhay sa harapan ng masa, ng media, ng entertainment industry. Nakita rin namin siya kung paano siya namuhay sa amin, sa pamilya niya, sa personal. Marami kami natutunan. Kaya kami, napaka-swerte namin, napaka-bless namin dahil nagkaroon kami ng isang Nora Cabaltera bilang mayor, bilang ina. Thank you. Maraming salamat.